batang si Camille, hindi niya tunay na pangalan, lumaki sa syudad sa disenteng pamumuhay. What do you want? Habang ang batang si Hazel, hindi niya rin tunay na pangalan, lumaki sa bundok. Mahirap lang ang kanilang pamilya, nagtatanim ng mais. Paborito ko, mais, mute. Ang dalawang bata na magkaiba ang mundong kinamulatan, walang kamalay-malay na posible pala silang nagkapalit ang buhay at pamilya. Sa ospital kung saan pareho silang ipinanganak, hinihinalang nagkaroon ng isa pang kaso ng baby switching. Kuya, nagkuha sa iya, nagpadako sa iya niya. Yung anak manggaling na. Sorry, mahal na mahal kita. Yun yung tandaan mo. Kahit na alam kong hindi na ako nagmamayari ng puso mo. Taong 2020, nung nanganak si Margie sa isang ospital sa Davao Oriental, nung may napansin silang kakaiba sa lampin na suot ng ibinalik sa kanilang sanggol. Yung franela na prepare namin is color blue. Pero yung suot ng baby na binibigay sa akin, luma na franela na color pink at parang pinaglumaan na ng ilang bata. Pagkakita ko, sabi ko, G, bibitag, ano to? Teka, bakit mauton? Yung apelyido kasi namin Lape, ang nakalagay Makuton. May nurse na dumaan, sinabi ko lang na, Ma'am, bakit iba tong suit ng anak ko at bakit iba yung tag? Liningon lang ako na parang walang narinig. Tapos umalis. Sa kabila nito, inuwi nila ang sanggol na 4 na taong gulang na ngayon, si Camille. Nagkaroon ako ng direksyon nang dahil sa kanya. Solo parent din po ako. So when I was pregnant, I was fully abandoned. Physical appearance, hindi naman talaga siya resemblance sa amin. Siya maputi. Look at our skin. Morena. Siya singkit. Kami naman mga fierce look. Siya kulot. Tapos kami mga straight. Kahit kampante ako na apo ko yun, sa puso ko may hinahanap talaga ako. Hanggang kinutuban na sila na baka nga nagkaroon ng baby switching. Kaya nakipag-ugnayan si Margie sa Davao Oriental Provincial Medical Center kung saan siya nanganak. Sumailalim silang mag-ina sa DNA test noon lamang nakaraang taon. Na nag-negative kami sa DNA. Therefore, I am not a biological mother of my daughter. Umiyak ako ng yung walang boses sa tulang luha eh. Biglang gumuho yung mundo eh. Hanggang natuntun na nga ang posibleng nakapalitan ni Margie ng naiuwing sanggol, si Esmeralda. Nabuang mo sa mo, nga ako maning anak ko niya, ari-ari lang din yung adiriya nga. Dili ko makakaugumi ka na mga istorya nga sayo pa diriya, sulungan naman tali rin ana. Urag feel good na ako na, dili, nga sa murag ako, ano ko ba, murag na masyak gani ko. Hello? Kamukhang kamukha. Morena, medyo chubby, matangkad, tapos kakulay, kabuhok din. Ang kinikilalang anak ni Esmeralda, itago naman natin sa pangalang Hazel. Paborito. Sino? Papa. Papa lang? Mama. Laki ang mata, din ako, murag singkit akong mata. Pilipubig ka parehag buhok kay, baga kong buhok, kung nasiyag nipis magbuhok. Kita na ako sa mga anak, kay nakita yun ako. Ako yun ang bata. Na kay namagod sa ako yung nagkuhan ato. Ikaw yun na. Pero sina Esmeralda, medyo hesitant sila to have the DNA test done because they believe that their daughter B is sa kanila talaga yun. That's why hindi sila magpa-DNA test. hanggang sa nakita na ni Esmeralda ang litrato ng posibleng tunay niyang anak. Ti, mao ni tan-awa ni siya, ti, kuan ani, urag kapareha gyud ninyo ni siya sa iyang imong anak. Nakurat ko gitanaw na ako siya. Kaya pumayag na rin siya na sumailalim din sila ni Hazel sa maternal DNA test para malaman kung sila ba'y magkadugo. Masakitan pun ko kumuwala sa ako siya. Kulang ka gid nako siya. Ang sumunod na proseso, ang dalawang ina at ang dalawang bata na sina Camille at Hazel sumailalim sa isa pang DNA testing na kung tawagin cross-matching para malaman kung sino sa mga bata ang para sa mga ina. Handa naman ako sa dalawang probability. Positive man kung negative. Andam kung udawat anang kuan sa sode. At nito lang Biyernes ng
kaninang umaga, lumabas na ang resulta. Dok, pakibasa na po. Ang resulta ng DNA cross-matching. Hold your breath. Lumipad ako ng Davao City para makapanayam ang dalawang pamilya habang ang mga bata naglalaro sa isang playroom. Una po sa lahat, daghang salamat sa inyo na ibinahagi nyo yung inyong mga kwento sa aming pong programa. Gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta ka ba, Margie at si Nanay Gina? Excited na may halong kaba kasi hindi natin may pagkakaila, baka may third person pang involved, baka mag-negative na naman. Parang may pangamba din ako na ganun eh. Nanay Gina, kayo po. Kamusta ko na nakarating ko tayo sa puntong ito? Kampante na po ako. Parang apo ko siya talaga. Yung nasa kanila. Pero ang nasa inyo po si paano ho yun? Apo nyo rin si ba yun? So parang dalawa ho yung apo nyo, nanay. Ikaw, Margie, nagtatalo pa ba yung loob mo? Hindi eh. Mas in-embrace ko yung parang yung panganay kong anak, kambalaga eh. Kasi kapag iniisip ko, nagtatalo pa yung loob ko. Mas lalo ako mas-stress. Pero hindi naman nabawasan yung pagmamahal nyo kay Hindi po. Mas lalo namin siya minahal kasi hindi nila alam yung nangyari sa kanila. Ano ba yung nararamdaman nyo, Nay? Siya nakapansin na iba yung lampi. Pansin ko po na yung lampi namin, puti siya pero may blue sa gilid. Sabi ko, baka nagkapalit ng bata. Bakit mauton? Ito yung mga mahiwagang lampin na napagpalit. Ito sa inyo to. Yes po. Ito yung lampin na ginamit kay Yes, tama po. ba, Yes, Esmeralda? Yes, po. Hindi mo ba napansin yon nung binigay yung baby mo na bakit iba yung lampin? Wala lang po ko nagkuan ana ma'am kay taas magud akong dugo ato. Dili nagbago yung pagtingin mo kay kahit yung posibleng anak mo nasa kanila? Kuanan ko sakitan po ko sa akong hunahuna. Anong pakiramdam nun? Kuanan ko makulbaan ko. Sila, hindi nila kadugo yung anak nila. Baka napalitan, napagpalit yung mga anak nyo. Kuan ko urag na siya ko ning anak sa akong kasing-kasing na hilak ko sa akong buot na ko nga ning anak man akong anak nga tuwa kay Margie niya ang anak niya naadal sa kuha. Murag dahil po sa akong hunahuna hilak ko dili na ko makakaon halos adlaw gabi di mo makakaon baka hunahuna makuha akong anak tuwa sa iya. Bugat kayo. Tinatanong nyo ba yun sa sarili nyo, Margie, Nanay Gina, Esmeralda? Bakit naman sa amin pa natapat tong ganitong problema? Nagtanong din ako eh. Hiniyak ako. Parang active kasi ako sa church, tapos church worker. So, umabot sa punto na sabi ko sa Panginoon na, Lord, nagtatampo ako sa iyo. Bakit hinayaan mo mag-suffer ako ng ganito? Pinaglilingkuran naman kita eh. Umabot ako sa pagko-question eh. Hindi ko naman directly na sinisisi yung sarili ko kasi kampante din ako na anak ko yun eh. Parang dumating din sa punto na sabi ko, dalawa na nga lang kaming magkasabay, ayon sa record, nagkapalit pa. Habang buhay po, dadalhin namin tong sakit na to. Kung ikumpara mo doon sa krimen na pagpatay, para siyang chinap-chap tapos inilagay doon sa nagkaibang lugar. Kahit ganun kahirap, unti-unti kong kinuha yung mga kapiraso hanggang nabuo ko. May nagbago ba dun sa mga bata mula nung nagka-idea sila na baka hindi nyo sila anak? Kami lang dalawa, nagpakandong siya, tapos sabay iyak na, Ma, I understand what's happening. I understand that I have another mom, that is Esmeralda, sabi niya, and Papa Luloy. But please, huwag mo ko isauli, kasi you're my mama forever eh. Yun yung, parang sabi ko, paano ko isasauli yung batang ganito, na kinausap ako sa ganitong murang edad, tapos umiyak siya ng wala talagang boses eh. Sabi niya, kapag umaga ba, may gatas ba doon? Pag tanghali may gatas, pag gabi may gatas. Sabi ko, yung gatas na bibili naman eh. Pero yung ibang yung ibang nakasanayan niya, ang hirap kasi i-provide doon eh. Dahil may muang na ang dalawang bata, kapag napatunayan ang kanilang suspecha, ang dalawang ina nagkaroon ng kasunduan na kung tawagin co-parenting. Kuan lang magsuporta na lang mi ngadto nga lang mi madto ko maripod siya. Isang araw nga bago lumabas ang resulta ng DNA test,
Si Margie at ang kanyang nanay Gina kasama si Camille, binisita sina Esmeralda at Hazel sa bundok. Are you not scared? Oh, that's my girl. Magi. Grabe, hagler, hagler. Si mama na. Nalipay ko nga ning abot siya diri sa ko nga permiro siyang pagsaka diri sa amo ang bukid. Sa feel na ako nga ako siya ang anak. Magbigla akong sarili ba? Nagtanong na ako kanina sa iya. Magahan po sa loob. Kay murag, kana siya, murag dugo yun siya. Hello. Hello. Parang mahirap tindihin ng bata. Pel ko siya. Mahal na mahal ko siya. Si Camille, tila magaan din ang loob sa iba pang mga anak ni Leonardo at Esmeralda. Hi, kuya. Anawang niyaw mauna ko, magod sila. Muna akong na kung sa akong dughan, murag ningkon ba. Pitik, laktod sa pagstorya na, murag mangod na ako siya. At nung kinailangan ng umuwi sina Margie, si Hazel na nasa poder ni na Esmeralda, nag-alboroto. Sama ka? Baka umiyak pa. Yun po yung sinasabi ng puso ko. Anak ko siya. Kahit na iba yung parenting style, anak ko siya, alam ko yan. Sa puso ko, sabi ko, tapos na ang paghahanap ko. Pero dahil hindi pa sapat ang kani-kanilang mga kutob, kailangan talagang malaman ang resulta ng DNA cross-matching test. Una munang ipinaalam ang resulta ng maternity test sa pagitan ni Esmeralda at ng kinilala niyang anak na si Hazel. Doc, pakibasa na po yung resulta ng DNA results natin. Ang probability of maternity ni Esmeralda at ang hawak nitong bata is 0%. But pasabot ani, di nimo anak ang bata karon nga naa sa imuhang. Anong masasabi mo doon, Esmeralda at Leandro? Parang masakit man sa akin, ma'am. Ganun naman ang katotohanan. Masya ko ma'am nga ning anak man galing. Nga akong anak. Sa akong gihawidan nga anak dili ako adi ay. Sakit to sa akong buot. Ang kailangan namang makumpirma ngayon, baby switching nga ba ang nangyari? Nagkapalitan nga ba sila Margie at Esmeralda ng kani-kanilang mga anak? Sa puntuhong ito, kailangan natin ng paggabay ng mga eksperto. So nandito po sa aking tabi si Dr. Evangeline Castro, isa ho siyang psychologist. At sa akin po namang kanan ay si Attorney Iris. Bibigyan niya rin ho tayo ng payo kung sa ganitong sitwasyon ba ano ang nararapat para sa magkabilang mga pamilya. Next results, Doc. Ang resulta ng DNA cross-matching test ni Esmeralda at sa kinihilang anak nito ay it's a 99.99%. So ang but pasabot ni ini Esmeralda nga ang anak karon nga niya kay Margie, mo na siyang imong tinudnahan. Akong anak ma'am tuwa kang Marjorie. Okay lang gihapon dawaton lang nako ma'am sa wala ko nagbuhi sa iya, wala ndako sa kuha siya nagatiman. Masaya ako kasi nahanap ko yung totoong magulang ng bata na nasa sa akin. Tama rin kaya ang naramdamang lukso ng dugo ni Margie na ang anak niya, si Hazel. Andito na tayo ngayon sa third revelation. Ang resulta sa DNA cross-matching test ni Margie at sa iyang gituuhan nga anak niya,
Anong reaction niyo ulit? Thankful naman ako na sila yung kinalaghan ng anak ko. So, bibisiyain ko kula. Salamat kay kamo ang gidakan sa akong anak. Minahal, inaruga or inalagaan, kinalinga. Kasi yun yung pinaka mahirap hanapin sa ibang magulang eh. Maaaring may pera pero walang pagmamahal. Pero sa inyo po, mahal na mahal niyo po yung anak ko eh. Kaya sobrang thank you kasi dahil sa inyo nagkaroon siya ng buong pamilya na nagkaroon siya ng siya tatay figure na dili na ako kaya ihatag. Hindi ko kayang ibigay yun eh kasi alam mo naman na solo parent ako. Sorry kung yung anak niyo na nasa sa akin. Walang ama. One thing is for sure, 100% mahal na mahal siya ng mga tao na kapaligid sa kanya at pinapalagi namin siya ng maayos at may takot sa Diyos. Ako tuwa sa bukid, unya sila nasa syudad. Oh, so nagkalaylay ang kuan kanang panginabuhian, nagkalaylay panginabuhian sa tao. So ang bata usay nakaingon, dili ang ngayon siya didto kay lahi magud sa pikas kay diri sa kuha. Kay ako, bisan to, pobre mang yun, naman ko sa, nagpahis man lagod ko. Mais-mais na akong panginabuhian. Pero at least sa mga bata, maningkamot yun ko, na para na ako matagaan o pagtagad. Dako bang pasalamat na ikaw nagitiman sa akong anak din, ang anak nimo na diri sa kuha. Kaya ang gyapon namo kay akong mga anak nag-eskwela man so din si ako gyapon na ipasabay-sabay sa eskwela. Si Nanay Gina, anong gusto niyo hong sabihin? Nagpasalamat po ko kay kanang bisan o naglisod ko og pangita sa bata. Pero ako lagi siya nakita. Tapos na ang paghahanap ko. Masaya ako kasi nabuo ko na ang apo ko. Nabuo ko ang pagkatao niya. Buo na siya. Si Nanay Gina ho ang nagsimula ng lahat ng ito eh. Siya kasi ang nagduda, kaya rin ho na i-correct kung ano po yung mali. So isipin nyo na lang, parang nagkaroon kayo ng tigda-dalawang anak. Nagkaroon kami ng biglaang kambal. Oo. Ano pa ho maipapayo nyo sa magkabilang pamilya po sa ganitong sitwasyon? We have to understand and consider the welfare of the two children. Dili siya pwede i-shortcut. Proseso gid ni to have to extend your patience. Kaysa unya, kay dako gyud na kayo ang mahitabong change. For as long as you can provide the emotional needs sa mga bata, then they will grow up like normal children. Si Attorney Iris magbibigay sa atin ng payo pagdating dun sa legalidad ba at mga implikasyon. May co-parenting scheme po sila. Nire-recognize ho ba yun ng batas? Ang ating consideration is best interest of the child. And the best interest of the child is not would serve her now, but what would also serve her in the future. The best remedy that I could recommend ang pagbalik ng mga bata sa kanya-kanyang biological parent. It should reflect what is the truth. Kung ano ho yung biological? Yes po. Himuog internal na agreement. Pero dili yun din nyo siya ma-formalize into a legal written document because it is contrary to law. Ang co-parenting, it could only be a transitional remedy while the children are adjusting. Dili siya pwede maging permanente. Nakasanayan na ng mga bata yung kanilang present na name. They could correct with correction of entries sa kanilang birth record as to the first name, but as to the family name, they could retain yung sa biological parent na. Paano po namin pagbabayarin sa mali yung hospital? The hospital could also be made liable for what happened. They could be made administratively liable. You could file your complaint. You could report to the DOH for the revocation or suspension of their license. They can also be made civilly liable for damages because of the actual damage and the moral damages that you suffered. For the medical personnel nga nag-attend sa inyuha, pwede po ninyo sila ma-make liable administratively. You could lodge a complaint with the PRC for their licenses to be suspended or revoked. Ang ospital kung saan nangyari ang baby switching hindi na nagpaunlak ng panibagong panayam. Pero nung nakaraang linggo, ipinahayag ng ospital na bukas naman sila sa anuman ang kahantungan ng kasong ito. Should it be proven na may baby switching talaga, nga
Number 1 is possibly suspension. Number 2 is removal from work. Kami from the part of the hospital will continue to improve our services, and if proven na mayroong baby switching, I will make sure na hindi ito mangyayari ulit. Gusto ko talagang magsampa ng civil case. Babayaran nila lahat ng damages na naidulot nila sa bata at sa bawat pamilya. Gusto mo wag sila kay ngano man ang kuan din paglabas na ako sa ospital ngano man nga bata nga nagka-kambyo na unta nga mauban unta na akong tinuod nga anak. Sasayangan ako ng panahon nga kuan nga anak man. Ang mangyayari, ngayong kailangan ng kausapin ng mga bata. So una na to i-introduce ang mga bata sa matagsa-tagsa nila ka tinuod nga ginikanan. So natay step na himuon. Ato nang i-create na environment nga magkaroon sa ma-comfortable sila sa ilang tinuod na mama. Can we talk? Listen to Mama first. I have something to tell you. I have a friend, okay? Where? You will say hello. What's her name? Later, they will introduce their name. Oh, we're scared. Oh, why you're scared? They are good. Nothing on it. Do you know her? She's Mama's friend. Yes, grab their hand. Yes, bless. Hug. Okay. Ah, natin chocolate na mga chocolate. Tatag mo kay? Ay ka ba bang? Sakaw. Sakay. Nagpaila sa imo at ito ka nagpaila sa imo. Ano man? Hi, mama. Karna. Kailan ka na? Munya, dali sa kami. Dali sa istorya sa ka. Maulaw ka. Imong nose og nose nako, pareho dili. Pareho. Imong baba og baba nako, pareho dili. Pareho. Imong mata og mata nako, pareho dili. Pareho. Oh, asa ka naliwat? Pareho. Perfect. Love mo, sister? Oh. Love kita. Thank you. Everyone. Maraming comment na ano pang purpose ng pagpapa-DNA, hindi mo pala kukunin yung anak mo. Hindi lang po ako biktima. Biktima din ang kabilang panig. Kaya kung nagdidesisyon man kami, desisyon din ng both parents. Dalawang pamilya yung mag-provide ng needs. Walang aabundonahin. In-embrace namin yung extended family kasi yun yung nakakabuti. Tunay ngang ang pamilya, hindi lang nasa dugo, kundi higit lalo na nasa pagmamahal. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.